Basura! Iyan ang huling salitang iniwan ni Ramon bago niya ako iniwang dugo ang nakahandusay. 5 taon akong nagpanggap na mahirap para sa pag-ibig, ngunit sa kandungan pala ng ambisyosang si Vanessa siya nahanap ang ligaya. Hindi nila alam, isang tawag ko lang, guguho ang mundong kinalalagyan nila. Ngayong gabi, mamamatay ang mahinang si Althea at isisilang ang tagapagmana ng Villanueva Holdings. Handa na ba kayong makita ang reynang binaliwala ninyo? Ano ba, Thea? Hindi mo ba talaga naiintindihan? Pagod na akong makita ang pagmumukha mo araw-araw. Every time I look at you, I am reminded of how stagnant and pathetic my life has become. You are nothing but a heavy anchor dragging me down to the mud. Ang mga salitang iyon ay parang mga talim ng itak na unti-unting humihiwa sa katinuan ni Althea. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang maliit na kusina. Suot ang isang kupas at mantsadong apron na regalo pa ni Ramon noong unang taon ng kanilang pagsasama. Sa kanyang mga kamay ay maingat niyang hawak ang isang mangkok ng mainit na kare-kare, ang paboritong pagkain ng kanyang asawa. Pinagpuyatan niya itong iluto. Nag-overtime siya sa labada para lamang may maipambili ng karneng baka at sariwang gulay dahil ngayon ang kanilang 5th anibersaryo ng kasal. Ngunit ang init ng mangkok ay tila hindi na nararamdaman ng kanyang mga palad. Namamanhid ang kanyang buong katawan. Ang bango ng mani at bagoong na dati-rati amoy ng pag-ibig para sa kanya. Ngayon ay tila amoy ng isang nabubulok na pangarap. Nararamdaman ni Althea ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa isang uri ng takot na ngayon lamang niya naramdaman sa loob ng 5 taon. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutubuan ng mga tinik, tuyong-tuyo at mahapdi, kaya't kahit isang salita ay walang lumalabas sa kanyang mga labi. Dahan-dahang binitiwan ni Althea ang mangkok sa ibabaw ng hapag. Hindi niya namalaya na nanginginig na pala ang kanyang mga daliri hanggang sa tumunog ang seramika sa pagtama nito sa kahoy. Sa sulok ng kanyang mga mata, napansin niya ang isang pamilyar na bulto sa may pintuan ng kanilang silid, si Vanessa. Ang babaeng ipinakilala ni Ramon bilang kanyang bagong kliyente, ngunit ngayon ay nakasuot ng manipis na pantulog na pagmamay-ari ni Althea, ang tanging magandang damit na itinago niya para sa mga espesyal na gabi. "Ramon, babe, don't be too harsh on her," sabi ni Vanessa sa isang malanding tono habang lumalapit at humahawak sa braso ni Ramon. Baka hindi niya lang talaga matanggap na mas kailangan mo ako kaysa sa isang katulong na tulad niya. Look at her, Ramon. She looks so cheap. Hindi siya bagay sa isang CEO na katulad mo. Tumingin si Ramon kay Vanessa ng may paghanga, isang tingin na matagal nang hindi nakikita ni Althea. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang malamig na paningin sa kanyang asawa. "Narinig mo si Vanessa, Thea. She's right. And by the way, alam ko na ang ginagawa mo. Vanessa showed me the records. Ikaw pala ang nagnanakaw ng pondo sa maliit kong kumpanya para ipadala sa kung sino-sinong mga kamag-anak mo sa probinsya. You're not just a burden, you're a thief." Nanlaki ang mga mata ni Althea. "Ramon, hindi totoo yan. I sacrificed everything for you. I worked double jobs para lang makapagtapos ka ng masters mo. Paano mo nagagawang sabihin yan?" Ang kanyang boses ay basag, parang isang kristal na nahulog sa semento. "Huwag ka nang magsinungaling." Isang malakas na hampas sa mesa ang nagpatahimik sa buong bahay. Sa isang iglap, nilapitan ni Ramon si Althea at hinablot ang kanyang balikat. Ang higpit ng pagkakahawak nito ay tila dudurog sa kanyang mga buto. Hindi na nakapagsalita si Althea nang maramdaman niya ang isang malakas na tulak na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Ang kanyang siko ay tumama sa kanto ng cabinet at isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang buong braso. Ngunit ang mas masakit ay nang makita niyang kinuha ni Ramon ang kanilang wedding album mula sa estante. Isang marahas na pagpunit ang ginawa nito sa kanilang mga litrato bago ito itinapon
sa basurahan, sa harap mismo ng kanyang mga mata. Umalis ka na rito, Thea. Ayaw na kitang makita. You are officially erased from my life. Habang nakahandusay sa malamig na sahig, pinapanood ni Althea ang dalawang tao na nagtaksil sa kanya. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng umagos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malalim na pagkamuhi na unti-unting pumapalit sa kanyang pag-ibig. Ang dating maaliwalas na bahay na binuo niya ng 5 taon ay tila naging isang madilim na kulungan. Bakit ba ako naniwala na ang pag-ibig ay sapat na para pagtakpan ang katotohanan? Bakit ko hinayaang yurakan ang aking dangal para sa isang lalaking hindi marunong tumanaw ng utang na loob? Nakaalis na ang dalawa patungo sa loob ng silid. Iniwan siyang mag-isa sa dilim ng kusina. Ang tanging naririnig na lamang ni Althea ay ang mahinang tunog ng mga patak ng ulan sa labas ng bintana, tila nakikiramay sa kanyang pagkakadurog. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang apelyidong Villanueva, isang pangalang itinago niya dahil sa pag-aakalang makakahanap siya ng tunay na kaligayahan sa payak na buhay. Habang hinihimas ang kanyang namamagang siko, isang malamig na determinasyon ang sumibol sa kanyang puso. Ang mahinang si Thea ay namatay na sa gabing ito kasabay ng pagpunit sa kanilang mga litrato. At sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na naghihintay ng tamang panahon. Ramon, kapag nalaman mo ba kung sino talaga ang babaeng itinapon mo sa basura, kakayanin mo kayang tingnan ang sarili mo sa salamin? Mabuti na lang at nagising ka na. Dahil ayaw ko nang magbayad pa ng dagdag na sentimo para sa kwartong ito. Napakawalang hiya mo talaga, Althea. Pagkatapos mong lokohin ang anak ko, pati kami ay idadamay mo sa kamalasan mo. Ang boses ni Aling Mila ay parang matatalim na bubog na kumakalat sa loob ng maliit na ward ng pampublikong ospital. Hindi pa man tuluyang naididilat ni Althea ang kanyang mga mata, ang bigat ng katotohanan ay agad na dagan sa kanyang dibdib. Ang amoy ng gamot at muriatic acid sa paligid ay humahalo sa malansang amoy ng sarili niyang dugo na natuyo na sa kanyang suot na damit na ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso sa kanyang namamagang siko at sa bahagi ng kanyang ulo na tumama sa cabinet kagabi. Dahan-dahang iminulat ni Althea ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng ospital ay tila umiikot. Sa gilid ng kanyang kama, nakatayo ang kanyang biyenan. Suot ang isang mamahaling blusa na alam ni Althea na binili gamit ang perang pinagpaguran niya sa paglalabada. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha ng matanda, kundi purong pagkasuklam. Aling Mila, nasaan po si Ramon? Halos pabulong ang boses ni Althea. Tuyot na tuyot ang kanyang lalamunan na tila isang disyerto. Isang mapait na tawa ang narinig niya mula sa matanda. Ramon, bakit mo pa siya hinahanap? Naroon siya sa piling ni Vanessa, ang babaeng totoong makakatulong sa kanya. Sinabi na sa akin ni Ramon ang lahat. Magnanakaw ka raw. Hindi ko akalain na sa likod ng papor effect mo, kinukurakot mo na pala ang kumpanya ng anak ko. Tama lang na pinalayas ka niya at huwag kang umasa na makakabalik ka pa sa bahay na yon. Ang mga gamit mong basahan ay ipinatapon ko na sa kalsada. Hindi na nagulat si Althea, ngunit ang sakit ay nanatiling sariwa. 5 taon siyang naging sunod-sunuran sa matandang ito. 5 taon siyang nagtiis sa mga lait tungkol sa kanyang pagiging ulila at walang pinag-aralan para lamang mapanatili ang kapayapaan sa relasyon nila ni Ramon. Ngunit sa huli, ang lahat ng pagtitiis na yon ay nauwi sa ganito, isang katawang puno ng pasa at isang pusong luray-luray. Iniwan siya ni Aling Mila matapos ihagis sa kanyang kama ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng kanyang basag na cellphone at isang luma niyang pitaka. Ang tunay na nakakasakit ay hindi ang mga salita nito, kundi ang katotohanang walang kahit isang tao sa pamilyang minahal niya ang nagtanong
kung maayos ba ang lagay niya. Nang makaalis ang matanda, binalot ng nakabibinging katahimikan ng paligid. Tanging ang mahinang tunog ng bentilador sa kisame at ang malalayong boses ng mga nurse sa labas ang naririnig. Tumingin si Althea sa labas ng bintana. Maulap ang langit, tila nagbabadya muli ng ulan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang sukdulang pangungulila. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, magaspang, may mga kalyo at nanginginig. Ito ba ang kapalit ng pag-ibig na pinili ko? Ito ba ang halaga ng pagsasakripisyo ko para sa isang pamilyang itinuring kong akin? Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang basag na cellphone. Ang screen nito ay may mga bitak, tila sumasalamin sa kanyang sariling buhay. May isang numero siyang matagal nang hindi tinatawagan, isang numerong nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang memorya. Sa loob ng 5 taon, nanumpa siya sa sarili na hindi na niya muling guguluhin ang mundong tinalikuran niya. Ngunit ngayon, wala na siyang ibang mapupuntahan. Nang pindutin niya ang call button, ang bawat tunog ng pagring sa kabilang linya ay tila isang mabigat na hakbang pabalik sa kanyang nakaraan. Bawat segundo ay tila isang taon. At nang sa wakas ay may sumagot, isang baritono at makapangyarihang boses ang bumungad sa kanya. Boses na puno ng awtoridad, ngunit may bahid ng pangungulila. "Hello? Who is this?" Ang tanong sa kabilang linya. Napahagulgol si Althea. Hindi na niya napigilan ang emosyong kanina pa sumasakal sa kanya. "Papa, si Thea ito. Papa, sunduin mo na ako. Ayoko na rito." Katahimikan. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang linya, bago ang boses ni Don Emilio Villanueva ay naging malumanay at puno ng pait. "Anak, nasaan ka? Sabihin mo sa akin kung nasaan ka at wawakasan ko ang lahat ng nagpaiyak sa iyo." Matapos ang tawag, tila may nabuhay na apoy sa loob ni Althea. Ang kanyang pagod na katawan ay tila nakahanap ng bagong lakas. Alam niyang mula sa sandaling ito, wala nang balikan. Ang simpleng si Thea na naglalaba para sa asawa ay tuluyan ng pumanaw. Lumipas ang ilang minuto na tila mga oras. Ang mga pasyente at nurse sa maliit na ospital ay biglang nabulabog nang makarinig sila ng sunod-sunod na tunog ng mga makina ng sasakyan sa labas. Mula sa bintana ng kanyang ward, nakita ni Althea ang paghinto ng 10 itim na luxury SUVs sa tapat ng entrance. Ang mga tao ay nagbubulungan, ang ilan ay natatakot, ang ilan ay nagtataka kung sino ang VIP na dumarating sa ganitong kaliit na lugar. Bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Isang lalaking nakasuit ang pumasok, kasunod ang 2 pang bodyguard. Yumukod sila sa harap ng kama ni Althea. "Ma'am Althea, handa na po ang lahat. Hinihintay na kayo ni Don Emilio," sabi ng lalaki nang may malalim na paggalang. Dahan-dahang tumayo si Althea. Iniwan niya ang kanyang lumang pitaka at ang kupas na apron sa ibabaw ng kama ng ospital. Habang naglalakad siya palabas, ang bawat hakbang niya ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang anino ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang isipan nang makita niya ang isang pamilyar na figura sa dulo ng pasilyo na nagtatago sa dilim. Sino ang taong iyon? At bakit tila kanina pa siya sinusubaybayan? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng mamahaling sasakyan ay tila naglalayo kay Althea mula sa isang masamang panaginip. Nakasandal siya sa malambot na upuang gawa sa tunay na balat, isang bagay na nakalimutan na niya ang pakiramdam sa loob ng 5 taon. Sa labas ng bintana, ang mga pamilyar na kalsada ng Maynila na dati-ratiyan mo tinatahak niya sakay ng maingay at mausok na jeepney ay tila nagbago ang anyo. Ngayon, mula sa loob ng de-aircon at tahimik na sasakyan, ang mundo ay mukhang payapa, ngunit ang bagyong namumuo sa loob ng kanyang dibdib ay hindi pa rin humuhupa. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng dambuhalang tarangkahan ng mansyon ng mga Villanueva, hindi agad nakakilos si Althea.
Pinanood niya ang dahan-dahang pagbubukas ng bakal na pinto. Tila isang bibig na handang muling lulunin ang nawawalang prinsesa. Sa dulo ng malawak na hardin, nakatayo ang kanyang ama. Si Don Emilio Villanueva, ang lalaking kinatatakutan sa mundo ng negosyo, ay mukhang mas matanda at mas marupok kaysa sa huling pagkikita nila. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sasakyan, puno ng pangungulila at hindi maikakailang galit. Pagbaba ni Althea, ang bawat hakbang niya sa makinis na semento ay tila nagpapaalala sa kanya ng bigat ng kanyang mga pasa. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi na nakapaghintay ang matanda. Nilapitan niya ang kanyang anak at niyakap ito ng napakahigpit na tila natatakot na muli itong maglaho. "Anak, ang aking munting Althea," pabulong na sabi ni Don Emilio. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. "Anong ginawa nila sa'yo? Bakit mo hinayaang saktan kanila ng ganito?" Naramdaman ni Althea ang init ng luha ng kanyang ama sa kanyang balikat. Sa loob ng 5 taon, pilit niyang pinatunayan na kaya niyang mabuhay nang wala ang yaman ng pamilya, na ang pag-ibig ni Ramon ay sapat na. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng mga bisig ng kanyang ama, naramdaman niya ang sukdulang kahihiyan. "Patawad, Papa. Maling-mali ako. Akala ko sapat na ang lahat ng ibinigay ko." "Huwag kang humingi ng tawad, anak. Ang mga taong gumawa nito sa iyo ang dapat lumuhod at magmakaawa." Ang sagot ng ama, habang ang kanyang mga palad ay dahan-dahang humahaplos sa namamagang mukha ni Althea. "Mula ngayon, wala nang hahawak sa iyo nang walang pahintulot ko. Ibabalik natin ang lahat ng nararapat sa iyo." Inakay si Althea patungo sa loob ng mansyon. Pagpasok niya sa kanyang dating silid, tila tumigil ang oras. Ang lahat ay naroon pa rin. Ang kanyang mga paboritong libro, ang malalambot na unan, at ang amoy ng lavender na laging nagpapakalma sa kanya. Ngunit ang babaeng nakaharap sa salamin ay hindi na ang masayahing Althea na umalis 5 taon na ang nakalilipas. Ang nakikita niya ay isang babaeng may mga sugat sa katawan at mas malalalim na sugat sa kaluluwa. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang kupas na damit at pumasok sa banyo. Hinayaan niyang dumaloy ang mainit na tubig sa kanyang katawan. Tila sinusubukang hugasan ang bawat hapdi ng mga salita ni Ramon at ang bawat haplos ng kanyang marahas na kamay. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa sahig ay tila nagdadala ng mga alaala ng 5 taon ng paghihirap. Ang mga gabing wala silang makain. Ang mga oras na naglalaba siya hanggang sa mamula ang kanyang mga kamay. At ang bawat sakripisyong binalewala lamang. Habang nakabalot sa malambot na robe, umupo si Althea sa harap ng kanyang ama sa malawak na library. Doon, inilatag niya ang lahat. Isinalaysay niya ang tungkol kay Vanessa, ang mga pekeng dokumento, at ang pagtataksil ni Ramon. Ang bawat salita ay parang lason na inilalabas niya sa kanyang sistema. "Gusto mo ba silang ipakulong agad, Althea?" tanong ni Don Emilio. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyon. Umiling si Althea ng dahan-dahan. "Hindi, Papa. Ang mabilis na pagkakulong ay masyadong madali para sa kanila. Gusto kong makita nila kung paano gumuho ang mundong itinayo nila sa ibabaw ng aking mga luha. Gusto kong maranasan nila ang mawalan ng lahat hanggang sa ang tanging matira sa kanila ay ang kanilang sariling pagsisisi." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Hindi ito ang ngiti ng paghihiganti ng isang kontrabida, kundi ang ngiti ng isang reynang handa ng bawi ng kanyang korona. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang marangyang opisina na bahagi ng bagong tayong kumpanya ni Ramon, masayang nagbubukas ng isang bote ng wine ang lalaki kasama si Vanessa. Nagtatawanan sila, ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay sa pagpapatalsik kay Althea. "Sa wakas, Ramon, wala na ang pabigat sa buhay mo," sabi ni Vanessa habang humihilig sa balikat ni Ramon. "Ngayon, malaya na tayong palaguin ang kumpanya ng walang iniintinding katulong sa bahay.
Ngunit ang kanilang katuwaan ay biglang naputol nang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang tunog nito ay tila isang babala sa gitna ng kanilang selebrasyon. Kinakabahang sinagot ni Ramon ang tawag. Hello? Yes, this is Ramon Salazar. Ano? Bakit? Hindi niyo pwedeng gawin yan. Ang boses ni Ramon ay biglang naging garalgal. Mr. Sai, we have a contract. Bakit niyo binabawi ang investment niyo? Hello? Hello? Ibinaba ni Ramon ang telepono. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Tiningnan niya si Vanessa ng may halong takot. Ang ating pinakamalaking investor. Umatras na sila. Sabi nila, may mas malaking kumpanya raw na nag-utos sa kanila na putulin ang lahat ng ugnayan sa atin. Hindi alam ni Ramon na ito pa lamang ang unang patak ng ulan sa isang dambuhalang bagyong mapaparating sa kanyang buhay. At sa gitna ng kanyang kalituhan, isang itim na envelope ang iniwan ng isang hindi kilalang tao sa kanyang reception desk na may nakasulat na isang pamilyar na pangalan sa likod nito. Ang bawat pahina ng dokumentong nasa harap ni Althea ay tila isang piraso ng kanyang nadurog na pagkatao na dahan-dahang nabubuo muli. Nakaupo siya sa malawak na mesa ng library, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang klasikong lampara na nagbibigay ng madilaw na anino sa paligid. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang mahinang pagpihit ng mga pahina at ang kanyang sariling malalim na paghinga. Bumukas ang pinto ng library nang walang ingay. Pumasok ang isang lalaking may tindig na kagalang-galang. Suot ang isang dekalidad na navy blue suit. Siya si Attorney Rafael Montenegro. Sa loob ng 5 taon na pagkawala ni Althea, hindi tumigil si Rafael sa paghahanap sa kanya. Hindi lamang siya ang pinagkakatiwalaang abogado ng mga Villanueva. Siya rin ang kababata ni Althea na lihim na nagtago ng damdamin para sa kanya. Hindi ka pa rin nagbabago, Althea. Kapag may gusto kang tapusin, nakakalimutan mo na ang oras, ang malumanay na sabi ni Rafael habang inilalagay ang isang baso ng gatas sa tabi ng mga dokumento. Tumingala si Althea at pilit na ngumiti. Rafael, salamat sa pagdating at salamat sa lahat ng impormasyong nakuha mo. Umupo si Rafael sa tapat niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at paghanga. I never stopped looking for you, Althea. Nung nalaman ko ang nangyari, I wanted to hunt him down myself, but I knew you'd want to do this your way. Inabot ni Rafael ang isang makapal na folder. Eto na ang mga kailangan mo. Inimbestigahan namin ang lahat ng transaksyon sa kumpanya ni Ramon. Gaya ng hinala mo, hindi si Ramon ang utak ng lahat ng ito. Si Vanessa ang nagmamanipula ng mga pondo. Gumagamit sila ng mga shell companies para itago ang mga ninanakaw nilang pera mula sa mga investors. At ang pinakamasakit, Althea. Ang technology project na ipinagmamalaki ni Ramon, iyon ang proyektong ikaw ang gumawa ng groundwork 5 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Althea ang isang matulis na hapdi sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga gabing puyat siya sa harap ng lumang laptop habang si Ramon ay natutulog sa tabi niya. Akala niya noon, tinutulungan niya ang kanyang asawa na maabot ang pangarap nito. Hindi niya alam na ang kanyang katalinuhan at sakripisyo ay gagawin lamang sandata ni Vanessa para nakawin ang lahat mula sa kanya. So they used my brain to build their empire. And then they treated me like trash when they thought they didn't need me anymore. Ang malamig na sabi ni Althea. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nayukom sa ibabaw ng mesa. More than that, Althea, dagdag ni Rafael habang inilalabas ang ilang mga litrato. Look at this. Ito ang mga kuha ng surveillance team natin kaninang hapon. Sa mga litrato, makikita si Ramon at Vanessa sa loob ng isang mamahaling butik sa Makati. Kitang-kita ang malapad na ngiti ni Ramon habang tinitingnan ang isang mamahaling kwintas na isinusukat ni Vanessa. Ang saya sa kanilang mga muka ay kabaligtaran ng duguan at bugbog na anyo ni Althea sa ospital noong nakaraang gabi. Ang kislap ng mga alahas ay tila nanunuya sa 5 taon ng kahirapan
na tiniis ni Althea. Tila bumalik ang kanyang gunita sa isang hapon. 3 taon na ang nakalilipas. Naglalakad sila ni Ramon sa ilalim ng init ng araw. Naghahanap ng pinakamurang tindahan ng bigas. Naalala niya ang pangako ni Ramon habang hinahawakan ang kanyang magaspang na kamay. Thea, pangako, kapag yumaman tayo, bibilan kita ng pinakamagandang kwintas. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sakripisyo mo. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Althea. Ang mga pangakong yon ay tila mga abo na tinangay na ng hangin. They look so happy, Rafael. Akala nila ay tapos na ang lahat. Akala nila ay naitapon na nila ang tanging balakid sa kanilang ambisyon. Ano ang susunod nating hakbang? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay handang sumunod sa anumang utos ng babaeng nasa harap niya. Tumayo si Althea at lumapit sa malawak na bintana ng library. Mula roon, makikita ang mga ilaw ng lungsod. Ang lungsod na tila naging saksi sa kanyang paghihirap. At ngayon ay magiging saksi sa kanyang pagbabalik. Gusto ko silang makita, Rafael. Hindi bilang Althea Villanueva, kundi bilang isang anino na susubaybay sa bawat mali nilang hakbang. Gusto kong iparamdam sa kanila ang takot na naramdaman ko nung gabing pinalayas nila ako. We start with the investors. Putulin natin ang bawat daluyan ng pera nila hanggang sa sila mismo ang magsakalan dahil sa pagkagutom. Ngunit sa kabila ng kanyang matigas na pananalita, dahan-dahang hinaplos ni Althea ang kanyang siko na may benda pa rin sa ilalim ng kanyang robe. Ang hapdi ng pisikal na sugat ay unti-unti nang nawawala. Ngunit ang sugat sa kanyang puso ay tila nagsisimula pa lamang magdugo sa bawat pag-alala niya sa mukha ni Ramon. Bago matapos ang gabi, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Althea mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, tanging mabibigat na paghinga ang narinig niya sa kabilang linya bago isang boses ang bumulong ng mga salitang nagpapatak ng kanyang luha nang hindi niya namamalayan. Thea, alam kong nahanap mo na ang tatay mo, pero huwag mong akalain na ligtas ka na. Akala mo ba talaga, Ramon, na ikaw ang nagpapaikot sa mundo? Hindi mo ba napapansin na ikaw lang ang puppet sa palabas na ako ang sumulat ng script? Ang mga salitang ito ay hindi narinig ni Ramon. Binulong lamang ito ni Vanessa sa hangin habang nakatayo siya sa beranda ng isang tagong penthouse malayo sa ingay ng lungsod. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak at sa kanyang mga mata ay mababanaag ang isang uri ng katusuhan na hinding-hindi makikita ng isang lalaking nabulag ng pagnanasa. Sa tabi niya ay isang lalaking nakasuot ng itim, si Leo, ang totoong utak sa likod ng bawat hakbang ni Vanessa. Huminahon ka, Vanessa. Masyado kang nag-e-enjoy sa panonood sa kanya, sabi ni Leo. Ang boses ay kasing lamig ng hanging humahampas sa kanilang paligid. Nakausap ko na ang tauhan natin. Tinawagan na niya ang babae. Sigurado akong nanginginig na sa takot si Althea ngayon. Isang mapait na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Vanessa. Takot? Gusto kong makita siyang gumagapang sa dusa. Akala niya ay sapat na ang pagiging biktima para kaawaan siya. Hindi niya alam na ang bawat patak ng luha niya ay isang hakbang para sa atin upang makuha ang kumpanya ng tatay niya. Si Ramon ay isang tanga, Leo. Madali siyang manipulahin. Kaunting lambing lang at pagsisinungaling, ibibigay na niya ang lahat sa akin. Samantala, sa loob ng kanilang bahay, si Ramon ay tila isang tigre sa loob ng hawla, balisa, pawisan, at hindi mapakali. Ang dating masiglang mukha ng tagumpay ay napalitan ng kulubot ng pag-aalala. Ang bawat pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa ay nagpapatalon sa kanyang puso sa kaba. Ang balita tungkol sa pag-atras ng mga investors ay kumalat na parang apoy sa kagubatan at ngayon, ang kanyang mga credit lines ay isa-isang pinuputol ng mga bangko. Ramon, anak, ano ba itong naririnig ko?
Bakit may mga sulat mula sa korte na dumadating dito? Ang boses ni Aling Mila ay puno ng pagrereklamo habang papasok ito sa silid. Bit-bit ang isang tumpok ng mga bayarin. Saan na tayo kukuha ng pambayad sa kuryente at tubig? Sabi mo, ay milyonaryo na tayo. Tumahimik ka, Nay. Ginagawa ko ang lahat. Ang pasigaw na sagot ni Ramon. Ang kanyang galit ay bunga ng matinding takot. Kasalanan ito ni Althea. Mula nang mawala ang malas na babaeng iyon, nagkandaloko-loko na ang lahat. Tiyak na may ginawa siyang kung anong kamulatan bago siya umalis. Sa gitna ng sigawan ng mag-ina, pumasok si Vanessa na may bitbit na plastik ng pagkain. Ang mukha ay tila isang anghel na nagdadala ng kapayapaan. Babe, Tita Mila, tama na yan. Stress lang ito. Ramon, huwag mong sisihin ang sarili mo. Baka nga totoo ang hinala ko. Baka si Althea ang gumagawa ng paraan para sirain tayo dahil sa selos. She's a desperate woman, Ramon. Gagawin niya ang lahat para bumalik ka sa kanya. Ang gaslighting ni Vanessa ay parang isang banayad na haplos na unti-unting lumalason sa isipan ni Ramon. Naniwala siya. Naniwala siyang siya ang biktima at si Althea ang kontrabida. Habang nangyayari ang drama sa bahay ng mga Salazar, si Althea naman ay nasa loob ng kanyang sasakyan, nakaparada sa tapat ng isang maliit na parke na dati nilang pinupuntahan ni Ramon nung nagsisimula pa lamang sila. Nakita niya sa dashboard ang isang maliit at tuyong halaman na nasa loob ng isang maliit na paso. Isang halamang sabay nilang itinanim sa kanilang bakuran, 3 taon na ang nakalilipas. Ito ang tanging bagay na naisalba niya mula sa basura bago siya tuluyang umalis. Dahan-dahang hinaplos ni Althea ang mga tuyong dahon nito. Ang bawat gaspang ng halaman ay nagpapaalala sa kanya ng mga simpleng pangarap na binuo nila noon. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, may isang bahagi ng kanyang puso na tila nagluluksa pa rin para sa lalaking minahal niya. Ang lalaking na ngayon ay isa ng estranghero. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa tuyong lupa ng paso, isang tahimik na pagpupugay sa isang pag-ibig na kailangan na niyang ibaon sa limot. Thea, handa na ang lahat, sabi ni Rafael sa kabilang linya ng radyo ng sasakyan. Ang bawat transaksyon ni Vanessa sa ilalim ng pangalan ni Ramon ay na-trace na namin. Isang maling galaw na lang nila at babagsak ang hatol. Bumaba si Althea sa sasakyan at naglakad patungo sa tapat ng pintuan ng bahay ni Ramon sa gitna ng kadiliman ng gabi. Walang nakakita sa kanya. Maingat niyang inilapag ang isang itim na envelope sa may doorstep. Sa loob nito ay walang sulat, kundi isang piraso lamang ng isang lumang wedding invitation, ang kanilang imbitasyon sa kasal na may mantsa ng dugo. Nang pumasok si Althea sa kanyang sasakyan, isang nakakakilabot na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig niya mula sa loob ng bahay ni Ramon, kasunod ng isang malakas na sigaw ng takot. Habang mabilis na pinaandar ni Althea ang sasakyan palayo, hindi niya napansin na may isa pang sasakyan na nakabuntot sa kanya, isang sasakyang hindi kabilang sa mga tauhan ng kanyang ama. At sa loob nito, ang misteryosong caller mula sa nakaraang gabi ay nakangiti habang hawak ang isang litrato ni Althea na may markang X na pula. Ano? Pinalalayas niyo kami? Hindi niyo ba kilala kung sino ang anak ko? Si Ramon Salazar ang may-ari ng bahay na ito? Siya ay isang CEO. Ang boses ni Aling Mila ay pumailan lang sa buong kalsada, sapat na upang lumabas ang mga kapitbahay at manood sa eksenang hindi nila inaasahan. Nakatayo ang matanda sa gitna ng sala. Suot ang kanyang sutlang duster, habang ang kanyang mga daliri na puno ng pekeng alahas ay nakaturo sa mukha ng isang lalaking nakauniporme ng sheriff. Sa likod ng lalaki ay 5 tauhan na nagsisimulang magbuhat ng mga muebles. Ang bawat kalabog ng mga gamit na inilalapag sa labas ay tila isang malakas na pintig sa sentido ni Aling Mila. Mawalang galang na po, ma'am. Ang malamig na sagot ng opisyal habang ipinapakita ang isang tumpok ng mga legal na dokumento.
Ang bahay na ito ay nakarehistro sa ilalim ng Avi Holdings. Ayon sa record, 3 buwan na po kayong hindi nagbabayad ng upa at ang kumpanya ay nagpasya ng bawiin ang ari-arian. Mayroon po kaming utos mula sa korte. Anong upa? Pag-aari ito ni Ramon. Binili niya ito para sa akin. Ang hysterical na sigaw ng matanda. Ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula ng gumapang ang isang malamig na takot. Naalala niya noong kinuha nila ang bahay na ito, sinabi ni Ramon na isang kaibigan ang nagpahiram nito sa kanila ng libre bilang pasasalamat sa isang proyekto. Hindi niya alam na ang kaibigang iyon ay isa lamang dummy company na itinayo ni Althea gamit ang sarili nitong ipon. Sa isang sulok ng sala, nakita ni Aling Mila ang isang lumang florera na gawa sa porselana, ang tanging bagay na iniregalo sa kanya ni Althea noong unang kaarawan niya bilang biyenan. Sa galit at hiya, hinablot niya ito at akmang ibabato sa mga tauhan, ngunit bago pa man niya ito mabitawan, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Naalala niya kung paano maingat na nililinis ni Althea ang florerang iyon. Tuwing umaga, tinitiis ang kanyang mga mura at lait habang gumagawa ng gawaing bahay. Isang matalim na hapdi ng pagsisisi ang dumaan sa kanyang puso. Ngunit agad itong natabunan ng kanyang nagniningas na kayabangan. Eksaktong paglabas ni Aling Mila sa tarangkahan, bitbit ang isang malaking maleta at ang kanyang paboritong bag ay ang pagdating ng sasakyan ni Ramon. Mabilis na bumaba ang lalaki, gulo-gulo ang buhok at basa ng pawis, ang suot na barong. Nay, anong nangyayari rito? Bakit nasa labas ang mga gamit natin? Ang pasigaw na tanong ni Ramon, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ramon, anak, paalisin mo ang mga taong ito. Sinasabi nilang hindi raw sa atin ang bahay na ito. Ang pagmamakaawa ni Aling Mila habang humahagulgol sa balikat ng anak. Nanginig ang buong katawan ni Ramon habang binabasa ang mga papel na iniabot sa kanya. Ang bawat letra sa dokumento ay tila mga anay na kumakain sa kanyang dangal. Avi Holdings, ngayon lang niya napagtanto ang kahulugan ng mga inisyal na yon. Althea Villanueva. Sa gitna ng kaguluhan at ng mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay, biglang tumunog ang telepono ni Ramon. Isang hindi kilalang numero ang nakasalamin sa screen. Sa kabila ng kanyang pangangatog, sinagot niya ito. Hello? Ang halos pabulong na sabi ni Ramon. Kamusta ang hangin sa labas ng bahay mo, Ramon? Isang boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Ito ay isang boses na pamilyar, ngunit may ibang uri ng kapangyarihan. Malamig, matatag, at walang bakas ng kahinaan. Althea? Ikaw ba ito? Ang garalgal na tanong ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap sa paligid. Umaasang makikita ang kanyang asawa sa kung saang sulok. Ang Althea na kilala mo ay namatay na noong gabing iniwan mo siyang duguan sa sahig, Ramon. Ang kausap mo ngayon ay ang babaeng nagmamay-ari ng lahat ng bagay na inaakala mong sayo. Ang sagot ni Althea. Ang bawat salita niya ay tila isang latigo na humahampas sa pagkatao ni Ramon. 5 taon kitang binuo, Ramon. Ngayon, panoorin mo kung paano kita dahan-dahang wawasakin. Thea, please, mag-usap tayo. Hindi ko ginusto ang nangyari. Huli na ang lahat para sa mga paliwanag. Ang bawat luha na pumatak mula sa aking mga mata ay may katumbas na halaga. At ngayon ay oras na para maningil. Ibigay mo ang telepono sa iyong ina. Nanginginig na iniabot ni Ramon ang cellphone kay Aling Mila. Ang matanda, na akala ay may pag-asa pang maisalba ang bahay, ay agad itong idinikit sa kanyang tenga. Althea, anak, maawa ka sa amin. Saan kami tutuloy? Matanda na ako. Aling Mila. Ang putol ni Althea sa pagsusumamo ng matanda. Naalala niyo po ba noong sinabi niyo sa akin na ang basurang katulad ko ay hindi nararapat sa ilalim ng inyong bubong? Tama kayo, dahil ang totoo,
Ang bubong na yan ay kailanman hindi naging inyo. Maghanap kayo ng matituluyan na ayon sa inyong halaga at huwag nyo nang susubukang tawagan muli ang numerong ito. Kasabay ng pagputol ng linya ay ang malakas na tunog ng pagsasara ng malaking tarangkahan ng bahay na tila tuluyan ng nagkulong sa kanilang nakaraan. Naiwang nakatayo sa gitna ng kalsada ang mag-ina. Napapalibutan ng kanilang mga gamit na tila mga basura sa paningin ng mundo. Habang nakatingin si Ramon sa malayo, napansin niya ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang dumadaan sa harap nila. Bumaba ang salamin nito at doon niya nakita ang isang pares ng mga mata na puno ng puot at tagumpay. Hindi ito si Althea, kundi si Vanessa, na kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Ang nanggisi sa mukha ni Vanessa ay nagparamdam kay Ramon ng isang katotohanang mas masakit pa sa pagkaka-evict sa kanila. Traitor! Ang babaeng pinagpalit niya sa kanyang asawa ay naroon, kasama ang iba, at tila pinagtatawanan ang kanyang pagbagsak. Sa gitna ng init ng sikat ng araw, naramdaman ni Ramon ang isang matinding pangangatog sa kanyang tuhod hanggang sa tuluyan siyang mapaluhod sa semento. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan na hinding-hindi na niya mabubura. Sino pa ba ang maaari niyang pagkatiwalaan sa mundong ito? Kung ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya ay siya mismo ang nagtaboy palayo. So, totoo nga ang mga chismis? Hindi lang pala pera ang ninakaw mo sa akin, Althea. Pati ang katawan mo, ibinenta mo na rin sa kung sinong matandang mayaman para lang makapaghiganti sa akin. Ang boses ni Ramon ay bumasag sa katahimikan ng madilim na pasilyo sa labas ng isang eksklusibong ballroom sa Makati. Amoy alak ang kanyang hininga at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin sa babaeng nasa harap niya. Si Althea ay nakasuot ng isang simpleng itim na gown na gawa sa mamahaling sutla. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng isang kumpol ng mga diamante na kumikinang kahit sa kaunting liwanag. Dahan-dahang humarap si Althea sa lalaking dati niyang tinawag na asawa. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Sa halip, isang malamig na pagtitig ang ibinigay niya kay Ramon. Isang titig na tila tumatagos sa kaluluwa nito. Masyado ka namang mapanghusga, Ramon. Ang malumanay na sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon, na tila ba nakikipag-usap lamang siya sa isang estranghero. Hindi ba pwedeng sabihin na, sa wakas ay bumalik lang ako sa kung saan ako nararapat? Na ang 5 taon na kasama kita ay isa lamang mahabang bakasyon sa impyerno? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ramon. Humakbang siya ng mas malapit, hanggang sa maamoy ni Althea ang halo-halong amoy ng sigarilyo at desperasyon mula rito. Nararapat? Ang nararapat sa'yo ay ang sahig na pinaglalabahan mo noon. Sabihin mo sa akin, magkano ang bayad sa'yo ng matandang kinakasama mo? Mas malaki ba kaysa sa kinikita ko? O baka naman ginagamit mo lang ang ganda mo para sirain ang kumpanya ko dahil hindi mo matanggap na mas mahal ko si Vanessa? Naramdaman ni Althea ang isang pamilyar na kurot sa kanyang puso, ngunit agad niya itong pinigilan. Ang bawat salita ni Ramon ay patunay lamang na kahit kailan ay hindi siya nito nakilala. Ang akala ni Ramon ay isang mahinang babae, pa rin ang nasa harap niya. Isang babaeng iiyak at magmamakaawa kapag pinagsalitaan ng masama. Ang mahal mo ay ang pera, na akala mo ay dala ni Vanessa, Ramon. Ang banayad na sagot ni Althea. At ang kumpanya mo? Hindi mo ba napapansin? Wala ka ng kumpanya. Ang bawat piraso ng pangarap na itinayo mo ay isa-isa nang naglalaho, gaya ng paglaho ng respeto ko sa'yo. Huwag mo akong baliktarin, Althea. Ang pasigaw na sabi ni Ramon. Inabot niya ang braso ni Althea at hinigpitan ang pagkakahawak dito. Tila sinusubukang gamitin ang kanyang pisikal na lakas upang takutin muli ang babae. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Ikaw ang nag-utos sa mga bangko na i-freeze ang mga accounts ko. Akala mo ba ay matatakot mo ako sa pagpapa-evict mo sa amin?
Hindi pa tapos ang laban na ito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pasensya na itinago ni Althea sa loob ng 5 taon ay tila sumabog. Hindi siya nagatubili. Sa isang mabilis at marahas na galaw, itinaas ni Althea ang kanyang kanang kamay. Ang tunog ng kanyang palad na tumama ng buong lakas sa pisngi ni Ramon ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang malakas na tunog ng pagtama ng balat sa balat na tila bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang lakas ng sampal ay naging sanhi upang mapalingon ang ulo ni Ramon sa isang tabi. At ang bakas ng mga daliri ni Althea ay agad na namula sa kanyang maputlang pisngi. Natahimik ang paligid. Tanging ang mabibigat na paghinga ni Ramon at ang malalayong tunog ng musika mula sa loob ng ballroom ang naririnig. Dahan-dahang binitiwan ni Ramon ang braso ni Althea. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang sampal na yan ay para sa bawat gabing pinaluha mo ako habang nagsisilbi ako sa iyo ng tapat. Ang pabulong na sabi ni Althea habang inaayos niya ang kanyang gown. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na parang mga baga sa dilim. At ang susunod kong gagawin ay sisiguraduhin kong hindi mo na nanaising makita pa ang mukha ko habang buhay. Tumalikod si Althea at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa makinis na sahig ay tila isang martilyo na pumuputok sa ulo ni Ramon. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, huminto siya at lumingon ng bahagya. By the way, Ramon, isang payo lang, ang dagdag ni Althea. Bago mo ako husgahan kung sino ang kinakasama ko, baka gusto mong itanong kay Vanessa kung nasaan ang 1,000,000 pondo na nawawala sa kumpanya mo. Baka magulat ka kung kaninong bulsa ito napunta. Naiwang nakatayo si Ramon sa dilim. Hawak-hawak ang kanyang namamagang pisngi. Ang sakit ng sampal ay hindi hihigit sa hapdi ng katotohanang unti-unting pumapasok sa kanyang isipan. Habang naglalakad si Althea patungo sa kanyang sasakyan, nakita niya si Rafael na naghihintay sa kanya malapit sa entrance. Ngunit sa likod ng isang poste, napansin ni Althea ang isang anino, isang figurang tila may hawak na kamera at mabilis na nagtatago nang mapansin ang kanyang tingin. Isang malamig na kaba ang dumaan sa kanyang dibdib. May kumuha ba ng litrato sa nangyari? At sino ang nag-utos sa taong iyon? Wala na, Ramon. Tapos na ang lahat. Huwag mo na akong idamay sa paglubog mo dahil wala na tayong maisasalba pa rito. Ang boses ni Vanessa ay hindi na malambing gaya ng dati. Wala na ang mga mabulaklak na salita at ang mapanlinlang na haplos. Nakatayo siya sa gitna ng opisina ni Ramon habang mabilis na isinisilid ang kanyang mga gamit sa isang mamahaling designer bag. Ang bawat kalabog ng kanyang mga kagamitan na tumatama sa loob ng bag ay tila mga huling pintig ng kumpanyang pinaghirapan ni Ramon sa loob ng ilang taon. Nakatitig lamang si Ramon sa kanyang mesa. Ang mga dokumentong nakakalat sa harap niya ay puno ng mga pulang marka mula sa bangko, mga abiso ng foreclosure, mga talbog na tseke, at ang pinal na babala ng pag-freeze sa kanyang mga ari-arian. Ang katahimikan sa labas ng kanyang silid ay nakabibingi. Wala na ang tunog ng mga keyboard, wala na ang mga empleyadong nagkakagulo sa trabaho. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang ugong ng aircon na tila huling hininga ng isang naghihingalong gusali. Vanessa, huwag ngayon. Please! Ang pagmamakaawa ni Ramon, ang kanyang boses ay garalgal, puno ng pagod at takot. Kailangan kita. Sabi mo, sabay nating haharapin ang lahat. Sabi mo, ikaw ang magiging sandigan ko? Isang mapait at nakakainsultong tawa ang isinagot ni Vanessa. Sandigan? Ramon, look at yourself. You're a sinking ship. At hindi ako tanga para manatili sa isang barkong patungo na sa kailaliman ng dagat. Ang lahat ng perang inakala mong kikitain natin. Naglaho na yan, kasabay ng pagpasok ng mga Villanueva sa eksena. Villanueva? Ang pangalan ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa isipan ni Ramon. Anong kinalaman nila rito? Hindi sumagot si Vanessa.
Sa halip, isang mabilis na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig nila. Pumasok ang isang lalaking nakabarong. Bitbit ang isang asul na folder. Isa siya sa mga natitirang tauhan ni Ramon, ngunit ang kanyang muka ay wala ng bakas ng katapatan. "Sir, ito na po ang pinal na desisyon mula sa board," sabi ng lalaki habang inilalagay ang folder sa ibabaw ng mga bills. "Ang kumpanyang bibili sa lahat ng assets natin, ang Villanueva Holdings. Sila na rin po ang kukuha sa lahat ng utang natin sa bangko, kapalit ng buong pagmamay-ari ng kumpanya." Nanginig ang mga kamay ni Ramon habang binubuksan ang folder. Ang unang pahina ay naglalaman ng lagda na tila sumusuntok sa kanyang puso. Althea Villanueva Salazar. Sa ilalim nito ay ang titulong Chief Executive Officer. Naramdaman ni Ramon ang isang matinding paninikip ng dibdib. Ang bawat letra ng pangalan ni Althea ay tila isang matalim na paalala ng kanyang kamangmangan. Ang babaeng itinaboy niya, ang babaeng tinawag niyang pabigat at malas, ay ang siya palang may-ari ng tanging kumpanyang may kapangyarihang isalba o tuluyang durugin siya. Bakit? Bakit hindi ko nalaman ito? Ang pabulong na tanong ni Ramon sa sarili. Ang kanyang mga mata ay naging malabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. "Dahil nabulag ka, Ramon," ang sagot ni Vanessa habang isinasabit ang bag sa kanyang balikat. "Nabulag ka sa kislap na inialok ko sa'yo, kaya hindi mo nakita ang tunay na ginto sa harap mo. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka rin naman niya papatawarin. I know Althea. Once she decides to strike, she strikes for the kill." Nang makaalis si Vanessa, naiwang mag-isa si Ramon sa gitna ng kanyang gumuguhong imperyo. Ang bawat tunog ng takong ni Vanessa na palayo sa pasilyo ay tila isang bilanggo na nagbibilang ng kanyang huling oras. Inikot ni Ramon ang kanyang paningin sa paligid. Sa isang sulok ng kanyang drawer, nakita niya ang isang maliit na bagay. Isang tuyong bulaklak ng sampagita na nakatago sa loob ng isang maliit na plastik. Naalala niya ang gabing ibinigay iyon sa kanya ni Althea. Galing daw yon sa kanilang bakuran. Isang simbolo ng kanyang tapat na pag-ibig kahit gaano pa sila kahirap. Noong panahong iyon, tinawag niya itong basura at itinago lang sa drawer dahil sa inis. Ngunit ngayon, habang hawak niya ang tuyo at marupok na bulaklak, naramdaman ni Ramon ang isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng anumang pera. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukang tawagan ang kanyang mga kaibigan at dating business partners. Ngunit sa bawat tawag niya, ang tanging naririnig ay ang malamig na tinig ng operator o ang mabilis na pagputol ng linya. Ang bawat beep ng telepono ay tila isang sampal ng katotohanang siya ay iniwan na ng mundo. Habang nakayuko sa kanyang mesa, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa kanyang computer screen. Isang email ang pumasok. Pagbukas niya, isang video file ang naroon. Nang i-play niya ang video, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang video ay kuha mula sa surveillance camera ng isang hotel noong nakaraang buwan. Doon, kitang-kita si Vanessa na may kasamang isang lalaki, si Leo. Masaya silang nag-uusap habang hawak ang mga dokumento ng kumpanya ni Ramon. Ang bawat tawa ni Vanessa sa video ay tila isang kutsilyo na paulit-ulit na sumasaksak sa likod ni Ramon. Hindi ito totoo. Ang huling nasabi ni Ramon bago ang kanyang paningin ay tuluyang nagdilim. Nang magising si Ramon, gabi na. Ang buong gusali ay madilim na, maliban sa liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana. Ngunit sa gitna ng kadiliman, napansin niya ang isang figura na nakaupo sa tapat ng kanyang mesa. Isang figurang pamilyar ang tindig at amoy. "Thea?" ang nauutal na tanong ni Ramon. Ang figura ay dahan-dahang tumayo. Ang tunog ng kanyang paggalaw ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Ngunit nang humarap ito sa liwanag, nakita ni Ramon ang isang bagay na nagpataas ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ng sampagita
ay laging nagdadala kay Althea sa mga panahong ang tanging problema niya ay kung paano mapapalago ang munting halaman sa kanilang bakuran. Nakatayo siya sa harap ng isang puting marmol na puntod, ang puntod ng kanyang ina na pumanaw bago pa man niya nakilala si Ramon. Sa gitna ng payapang sementeryo, kung saan ang tanging naririnig ay ang mahinang bulong ng hangin sa mga dahon ng puno ng nara, naramdaman ni Althea ang isang uri ng katahimikan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Dahan-dahan niyang inilapag ang kumpol ng mga bulaklak sa ibabaw ng marmol. Ang bawat talulot ay tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkatao. Marupok, ngunit mabango, at nananatiling matatag sa kabila ng dumi ng paligid. Ma! Nandito na ulit ako, pabulong na sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng mga damdaming na ngayon lamang niya hinayaang lumabas. Patawad kung matagal akong hindi nakadalaw. Akala ko kasi nahanap ko na ang pamilyang ipinalit ko sa mundong iniwan ko. Akala ko sapat na ang magmahal ng tapat para maging masaya. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumapang sa kanyang pisngi. Hinaplos ni Althea ang nakaukit na pangalan ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, hindi siya ang makapangyarihang CEO ng Villanueva Holdings. Siya ay muli lamang naging isang anak na naghahanap ng kalinga. Naalala niya ang turo ng kanyang ina. Ang tunay na yaman, Althea, ay hindi nahahawakan ng kamay, kundi nararamdaman ng puso. Ngayon, higit kailanman, naintindihan niya ang lalim ng mga salitang iyon. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng sandalwood at ang mahinang tunog ng mga hakbang sa damuhan ay sapat na para makilala si Rafael. Alam ko na dito kita matatagpuan, ang malumanay na sabi ni Rafael habang tumatayo sa tabi ni Althea. Hindi siya lumapit ng husto, iginagalang ang distansyang kailangan ng babae. Your father was worried, but I told him you just needed to breathe. Pilit nang ngumiti si Althea habang pinapahid ang kanyang luha. Salamat, Rafael. Salamat sa laging pag-unawa. Kahit na minsan ay napakahirap ko nang intindihin. Tumingin si Rafael sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdamin na matagal na niyang itinatago sa likod ng kanyang pagiging profesional. Hindi ka mahirap intindihin, Althea. Ang mahirap ay ang makita kang nasasaktan habang wala akong magawa, kundi ang manood mula sa malayo. Sa loob ng 5 taon, bawat gabi ay itinatanong ko sa sarili ko kung masaya ka ba. At bawat gabi rin ay umaasa ako na sana ako na lang ang pinili mo. Napaatigig si Althea sa narinig. Ang pag-amin ni Rafael ay tila isang mainit na haplos sa kanyang nanlalamig na puso. Ngunit ang sakit mula kay Ramon ay sariwa pa rin, tila isang sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Rafael, hindi ko alam kung kaya ko pang muling magtiwala, ang pabulong na sagot ni Althea. Ang puso ko ay tila isang basag na salamin. Natatakot ako na baka masugatan ka lang kapag sinubukan mong hawakan ito. Dahan-dahang lumapit si Rafael at hinawakan ang kamay ni Althea. Ang kanyang palad ay mainit at matatag, isang kabaligtaran sa malamig at marahas na hawak ni Ramon. Hindi mo kailangang magmadali, Althea. Handa akong maghintay hanggang sa mabuo mo muli ang sarili mo. Hindi kita pipilitin na mahalin ako. Gusto ko lang malaman mo na dito lang ako. Sa bawat hakbang ng paggaling mo, isang sandali ng matamis na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang sikat ng hapon ay dahan-dahang nagkukulay kahel na nagbibigay ng isang mahiwagang liwanag sa paligid. Ngunit sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, ang instinto ni Althea ay biglang nagising. Isang matalim na tunog ng pagbali ng tuyong sanga ang narinig nila mula sa kumpol ng mga puno ng mahogany sa hindi kalayuan. Kasunod nito ay ang mabilis na paglipad ng mga ibon
mula sa kanilang mga pugad. Tila binabalaan ang mga tao sa ibaba. Rafael, may tao sa likod ng mga puno. Ang pabulong na babala ni Althea. Hindi pa man nakakasagot si Rafael ay isang matulis na tunog ng pagputok ang bumasag sa katahimikan ng sementeryo. Ang tunog ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng payapang hapon. Isang bala ang tumama sa marmol na puntod ng ina ni Althea na naging sanhi ng paglipad ng maliliit na piraso ng bato. Dapa, ang sigaw ni Rafael habang mabilis na hinila si Althea pababa at niyakap ito upang protektahan. Naririnig ni Althea ang mabilis na tibok ng puso ni Rafael laban sa kanyang tenga. Ang amoy ng pulbura ay biglang humalo sa bango ng sampagita. Isang itim na sasakyan ang mabilis na humarurot palayo. Ang tunog ng gulong nito sa kalsada ay tila isang nakakatakot na tawa ng kaaway. Nang dahan-dahang tumayo si Rafael upang suriin ang paligid, nakita ni Althea ang isang maliit na piraso ng papel na nakadikit sa isang puno malapit sa kanila. May nakasulat doon sa pamamagitan ng pulang tinta, isang babala na nagpalamig sa kanyang buong katawan. Hindi pa tayo tapos, Althea. Ang dugong nawala sa iyo noon ay simula pa lamang. Nanginginig na napakapit si Althea sa braso ni Rafael. Sino ang taong gustong pumatay sa kanya? Si Ramon ba? O ang mas malaking kalaban na nagtatago sa likod ni Vanessa? Akala mo ba ay ikaw lang ang may baraha, Althea? Kung hindi kita makuha sa isang bala, kukunin kita sa isang malupit na sumpa. Ang sumpa ng kahihiyan. Ang boses ni Vanessa ay puno ng pait. Habang nakaharap siya sa tatlong malalaking computer monitor sa loob ng isang madilim at tagong apartment. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa asul na kislap ng mga screen na nagbibigay ng nakakakilabot na anyo sa kanyang mukha. Sa tabi niya, si Leo ay abala sa pag-edit ng mga video. Ang tunog ng mabilis na pagpitik ng mga daliri sa keyboard ay tila isang mabilis na tibok ng pusong puno ng puot. Sigurado ka ba rito, Vanessa? Tanong ni Leo nang hindi tumitingin. Kapag inilabas natin ito, wala na ring balikan. Pwede tayong makasuhan ng cyber libel. Gawin mo na! Ang pasigaw na utos ni Vanessa. Gusto kong makita kung paano babagsak ang dangal na ipinagmamalaki ng mga Villanueva. Gusto kong makita kung paano siya pandidirihan ng buong Pilipinas. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang social media ay nabulabog. Isang video ang kumalat na tila apoy sa tuyong damuhan. Sa video, na sadyang kinuha sa maling anggulo at pinagdutong-dutong, makikita si Althea na tila nakikipag-away kay Ramon at humihingi ng malaking halaga ng pera. Mayroon ding mga litrato ni Althea at Rafael sa sementeryo, ngunit pinalabas na sila ay may masamang ugnayan bago pa man maghiwalay sina Ramon at Althea. Samantala, sa mansyon ng mga Villanueva, ang katahimikan ay bumasag ng sunod-sunod na tunog ng mga notification sa telepono ni Althea. Nakaupo siya sa balkonahe, tinitingnan ang malawak na hardin, nang pumasok si Rafael na may bitbit na tablet. Ang mukha ni Rafael ay maputla. Ang kanyang mga panga ay mahigpit na nakakuyom. Thea, may kailangan kang makita, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagtitimpi. Nang mabasa ni Althea ang mga komento sa social media, naramdaman niya ang isang matinding panlalamig. Manggagamit pala ang babaeng iyan. Kawawa naman si Ramon. Pinagtaksila na. Ninakawan pa. Mukhang pera. Ang bawat salita ng mga taong hindi naman siya kilala ay tila mga palasong tumatama sa kanyang puso. Ang kanyang hiya, ang kanyang dangal bilang isang babae, ay kinakaladkad sa putika ng publiko. Ngunit ang mas masakit ay ang sumunod na balita. Isang grupo ng mga pulis ang dumating sa tapat ng opisina ni Rafael. May nag-anonymous tip na si Rafael daw ang utak sa likod ng pagkawala ng ilang sensitibong dokumento ng gobyerno at ang ebidensya ay itinanim sa loob ng kanyang sasakyan. Ginamit nila ako para saktan ka, Althea, pabulong na sabi ni Rafael habang pinapanood ang mga pulis mula sa malayo. I'm sorry. I should have been more careful.
Naramdaman ni Althea ang isang matinding galit na bumabalot sa kanyang pagkatao. Hindi na ito ang takot na naramdaman niya noong gabing pinalaya siya ni Ramon. Ito ay ang galit ng isang leon na handa ng manakmal dahil ang mga taong mahalaga sa kanya ay idinadamay na sa laban. Dahan-dahang tumayo si Althea. Inayos niya ang kanyang suot na puting blusa. Tila ba inihahanda ang sarili sa isang banal na digmaan. Tiningnan niya si Rafael nang diretso sa mga mata. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Rafael. Sila ang dapat humingi ng tawad sa bawat kasinungalingang ipinakain nila sa mundo. Kinuha ni Althea ang kanyang sariling telepono. Tinawagan niya ang kanyang PR team at ang pinakamalaking television network sa bansa. Ihanda niyo ang lahat. I want a live broadcast sa loob ng 1 oras. At siguraduhin ninyong ang lahat ng link ng video ni Vanessa ay konektado sa magiging live ko. 1 oras matapos ang kaguluhan, nakatayo na si Althea sa harap ng mga kamera sa loob ng isang studio. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng kaba. Sa likod ng mga monitor, libu-libong tao ang nanonood, naghihintay ng kanyang paliwanag. Sa kabilang panig, sa loob ng kanilang apartment, nakangisi si Vanessa habang nanonood. Go on, Althea. Magmakaawa ka. Ipakita mo sa kanila kung gaano kakahina. Ngunit sa halip na umiyak, isang mahinang tunog ng pagpindot sa isang remote control ang narinig sa buong studio. Isang dambuhalang screen sa likod ni Althea ang bumukas. Ang unang lumabas ay hindi ang mukha ni Althea, kundi ang isang audio recording, ang usapan ni Vanessa at Leo tungkol sa pagpatay sa empleyadong nagtangkang magsalita at ang plano nilang ubusin ang yaman ni Ramon. Ang nanggisi sa mukha ni Vanessa ay biglang naglaho. Ang kanyang baso ng alak ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig na naging sanhi ng pagkalat ng mga bubog at pulang likido na tila dugo. Ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw para mapakinggan. Ang simula ni Althea sa harap ng kamera. Ang kanyang boses ay umalingaw sa bawat tahanan ng mga Pilipinong nanonood. Ramon, Vanessa, baka gusto ninyong makita ang susunod na slide. Isang litrato ang lumitaw sa screen. Isang litrato ni Vanessa na may hawak na passport na may ibang pangalan. At ang mga tiket patungo sa ibang bansa na nakapangalan sa kanya at kay Leo, hindi kay Ramon. Sa sandaling iyon, ang tunog ng sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa labas ng apartment ni Vanessa. Hindi ito ang sirena para kay Rafael, kundi para sa kanya. Vanessa, tumakbo ka na. Ang sigaw ni Leo habang mabilis na pinapatay ang mga computer. Ngunit huli na. Ang tunog ng marahas na paghampas ng pintuan na sinisira ng mga awtoridad ay ang huling naririnig sa loob ng silid. Habang nakatitig si Althea sa lens ng kamera, isang huling katanungan ang binitiwan niya na nagpatahimik sa buong bansa, lalo na sa lalaking nakaluhod sa harap ng kanyang TV sa isang maliit na paupahang kwarto. Ramon, handa ka na bang panoorin ang huling kabanata ng mundong akala mo ay sayo? Ang liwanag ng mga spotlight sa loob ng studio ay tila mga mata ng buong mundo na nakatitig sa bawat galaw ni Althea. Sa labas ng gusali, ang ingay ng mga reporter na nagkakagulo ay naririnig hanggang sa loob. Isang mahinang ugong ng mga boses na naghahanap ng katotohanan. Ngunit sa loob ng kanyang silid, ang tanging naririnig ni Althea ay ang sarili niyang malalim na paghinga at ang mahinang tunog ng aircon na tila nagpapatatag sa kanyang kalooban. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Sa harap ng salamin, tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Wala na ang bakas ng luhang pumatak noong gabing pinalayas siya. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng diamante at ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na kailanman ay hindi matitibag ng kahit anong paninira. Handa na ang lahat para sa Grand Gala, Ma'am Althea. Ang malumanay na sabi ni Rafael na pumasok sa silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ang buong business community ay naroon na. At gaya ng inaasahan,
Sinubukan ni Ramon na pumasok gamit ang isang pekeng invitation. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Hayaan niyo siyang pumasok, Rafael. Gusto kong makita niya ng malapitan ang mundong pilit niyang inabot, ngunit kailanman ay hindi magiging kanya. Makalipas ang isang oras, sa loob ng isang marangyang ballroom sa isang 5-star hotel, ang bawat kislap ng mga chandelier ay tila nanunuya sa kahirapan. Ang mga tao ay nagbubulungan, lahat ay naghihintay sa pagpapakilala ng bagong chairperson ng Villanueva Holdings. Sa isang sulok, nakatayo si Ramon. Suot ang kanyang luma at medyo kupas na suit. Pilit siyang nagtatago sa likod ng mga dambuhalang posteng marmol. Ang kanyang puso ay tila tambol na bumibilis ang tibok sa bawat segundong lumilipas. Nang dahan-dahang bumukas ang malaking pinto, ang lahat ay natahimik. Ang tunog ng mga takong ni Althea sa makinis na sahig ay tila isang martilyo na tumatama sa sentido ni Ramon. Nakita niya ang kanyang asawa, ang babaeng dati ay tagapaglaba lamang ng kanyang mga damit, na naglalakad ng may kagandahang tila isang diyosa. Suot ni Althea ang isang puting terno na pinalamutian ng ginto. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad. Magandang gabi sa inyong lahat, ang simula ni Althea sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at makapangyarihan. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng Villanueva Holdings. Ipinagdiriwang din natin ang pagtatapos ng mga kasinungalingang nagkubli sa katotohanan sa loob ng mahabang panahon. Hindi na nakapagpigil si Ramon. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at naglakad patungo sa gitna, sa harap ng lahat ng mga maimpluwensyang tao. Althea, mag-usap tayo. Pinahiya mo ako sa buong mundo. Ninakaw mo ang lahat sa akin. Ang pasigaw na sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa desperasyon at galit. Ang mga gwardya ay mabilis na humarang. Ngunit itinaas ni Althea ang kanyang kamay upang patigilin sila. Tumingin siya kay Ramon nang may malalim na habag, ang uri ng habag na ibinibigay sa isang taong wala ng pag-asa. Wala akong ninakaw sa iyo, Ramon. Ang malumanay na sagot ni Althea. Ibinigay ko lang sa iyo ang salamin para makita mo kung sino ka talaga. Ang kumpanyang ipinagmamalaki mo ay itinayo sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. At ang yaman na hinangad mo ay isang ilusyong binuo ng isang babaeng na ngayon ay nasa kamay na ng batas. Sa sandaling iyon, ang malakas na tunog ng pagsabog ng mga flash ng camera ay naging sunod-sunod. Hindi para kay Althea, kundi para sa pagpasok ng mga pulis sa ballroom. Ngunit ang kanilang pakay ay hindi si Ramon. Dinala nila ang isang babaeng nakaposas, gulo-gulo ang buhok at punit-punit ang mamahaling damit. Si Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin kay Althea. Akala mo ba panalo ka na, Althea? Ang hysterical na sigaw ni Vanessa habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas. Hindi pa tapos ito. Marami pa akong alam tungkol sa pamilya mo. Napanood ni Ramon kung paano ilabas ang babaeng akala niya ay kanyang kaligtasan. Ang tunog ng paglak ng mga posas sa mga kamay ni Vanessa ay tila huling hininga ng lahat ng pangarap ni Ramon. Nanlambot ang kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan siyang mapaluhod sa gitna ng ballroom, sa harap ng daan-daang tao na dati ay hinahangaan siya. Ngunit ngayon ay tila nakakakita ng isang basahan sa kanyang kinalalagyan. Dahan-dahang bumaba si Althea mula sa entablado at tumayo sa tapat ni Ramon. Ang bango ng kanyang pabango ay tila isang pait na paalala kay Ramon ng lahat ng kanyang sinayang. Ramon, ang pabulong na sabi ni Althea. Sabi mo noon, ako ang malas sa buhay mo. Ngayon, tingnan mo ang paligid mo. Sino ang tunay na malas? Tumalikod si Althea at naglakad palayo kasama si Rafael. Iniwan si Ramon na nakaluhod at nakatitig sa malamig na sahig. Ngunit bago pa man makalabas ang mga pulis kasama si Vanessa, isang malakas na sigaw mula sa isa sa mga tauhan ng hotel
ang narinig. May sunog! May sunog sa basement! Ang tunog ng alarm ng sunog ay biglang umalingaw-ngaw. Isang nakatutulig na ingay na nagdulot ng matinding panik sa lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Althea ang isang lalaking nakauniforme ng waiter na may hawak na lighter at ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso sa kanya, ang lalaking kasabot ni Vanessa na si Leo. Habang nagtutulakan ang mga tao patungo sa exit, naramdaman ni Althea ang isang kamay na humablot sa kanyang braso at hinila siya patungo sa madilim na bahagi ng kusina. Althea, parang awa mo na. Kailangan kita. Ikaw lang ang makakapagsalba sa akin. Ang boses ni Ramon ay nangangatog, puno ng desperasyon na tila isang taong nalulunod at pilit na humahawak sa huling piraso ng kahoy sa gitna ng dagat. Nakaluhod siya sa malamig at makinis na sahig ng malawak na opisina ni Althea sa pinakatuktok ng Villanueva Holdings. Ang kanyang suot na barong ay gusot-gusot. Ang kanyang mga mata ay mapula at malalim, ang mga itim na bilog sa paligid. Tanda ng maraming gabing walang tulog mula nang mangyari ang trahedya sa Grand Gala. 3 araw na ang nakalilipas mula nang iligtas ni Rafael si Althea mula sa usok at sa tangkang pagdukot ni Leo. 3 araw na ring nagtatago si Ramon sa isang maliit at maruming paupahan. Tinitiis ang walang katapusang reklamo ni Aling Mila tungkol sa gutom at init. Ngunit sa huli, ang takot na mabulok sa kalsada ay mas naging matimbang kaysa sa kanyang natitirang hiya. Dahan-dahang inikot ni Althea ang kanyang silya. Nakasuot siya ng isang itim na blazer. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Tumingin siya kay Ramon, hindi nang may galit, kundi nang may nakakabahalang kawalan ng pakiramdam. Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ni Ramon ay tila wala ng halaga sa kanya. Parang mga patak ng ulan sa isang salamin na hindi na niya kailangang punasan. Ngayon ay kailangan mo na ako, Ramon? Ang malumanay na tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Bawat pantig ay tila isang hatol. Nasaan ang Ramon na nagsabing basura ako? Nasaan ang lalaking nagtapon sa akin sa sahig habang nakikipaghalikan sa ibang babae? Nagkamali ako, Thea. Nalason ang isip ko ni Vanessa. Pinagsisihan ko na ang lahat. Pangako, babawi ako sa'yo. Ang pagsusumamo ni Ramon habang sinusubukang abutin ang laylayan ng damit ni Althea. Isipin mo ang 5 taon natin. Isipin mo ang mga pangarap natin noon sa ilalim ng ulan. Hindi ba may puwang pa ako sa puso mo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Tumayo siya at lumakad patungo sa malawak na bintana. Tinitingnan ang maliliit na sasakyan sa ibaba. Ang distansya sa pagitan niya at ng kalsada ay tila sumasalamin sa distansya ng kanyang kasalukuyan sa kanyang masakit na nakaraan. Ang 5 taon na yon ay hindi pangarap, Ramon. Iyon ay isang mahabang pagtitiis na tinawag ko lang na pag-ibig para hindi ako mabaliw. Ang sagot ni Althea nang hindi lumingon. Binigyan kita ng pagkakataon na mahalin ako bilang ako, hindi dahil sa apelyido ko. Pero pinili mong Yurakan, ang tanging taong handang mamatay para sa'yo. Ang pusong sinasabi mo, pinatay mo na yon nung gabing itinapon mo ang wedding album natin sa basura. Lumapit si Althea sa kanyang mesa at kinuha ang isang makapal na folder. Inihagis niya ito sa harap ni Ramon. Ang tunog ng pagbagsak ng folder sa mesa ay tila isang malakas na putok ng baril sa katahimikan ng silid. Basahin mo yan, Ramon. Bago ka humingi ng tawad, alamin mo muna kung anong uri ng demonyo ang pinili mong yakapin kaysa sa akin. Ang utos ni Althea, nanginginig, na binuksan ni Ramon ang folder. Ang mga dokumento sa loob ay naglalaman ng mga ulat mula sa isang pribadong investigador. Doon ay nakasaad ang tungkol sa isang dating empleyado ng kumpanya ni Ramon na si Elena. Nakita ni Ramon ang mga litrato ng isang babaeng nakaratay sa kalsada, biktima ng isang hit-and-run na insidente, 2 taon na ang nakalilipas. Si Elena? Ang sabi ni Vanessa.
Nag-abroad lang siya. Ang nauutal na sabi ni Ramon. Pinapatay siya ni Vanessa, Ramon. Pinapatay siya dahil nalaman ni Elena ang tungkol sa pagnanakaw ng pondo na ginagawa ni Vanessa sa kumpanya mo. At ang lalaking nagmaneho ng sasakyang pumatay sa kanya, walang iba kundi si Leo, ang lalaking kasama ni Vanessa hanggang sa huli. Ang paliwanag ni Althea, ang bawat salita ay puno ng pait. At ang mas masakit, ikaw ang pumirma sa mga settlement papers na nagsasabing aksidente lang ang lahat. Dahil naniwala ka sa mga matatamis na salita ni Vanessa, nanlambot ang buong pagkatao ni Ramon. Ang folder ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga kamay. Hindi lang niya sinira ang buhay ni Althea. Naging kasabot din siya sa isang krimen nang hindi niya nalalaman dahil sa kanyang sariling pagkabulag. Thea, hindi ko alam. Patawarin mo ako. Ang hikbi ni Ramon habang nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang kapatawaran ay para sa mga taong nagkamali, Ramon. Ang ginawa mo ay hindi pagkakamali. Iyon ay pagpili. Ang huling sabi ni Althea. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Security, pakilabas na ang lalaking ito at siguraduhin ninyong hindi na siya muling makakatapak sa gusaling ito. Pumasok ang dalawang malalaking gwardiya at hinawakan si Ramon sa magkabilang braso. Wala nang lakas si Ramon para lumaban. Habang kinakaladkad siya palabas, ang tanging nakikita niya ay ang likod ni Althea, isang matatag na pader na kailanman ay hindi na niya muling mabubuwag. Nang muling mapag-isa si Althea, dahan-dahan siyang naupo at ipinikit ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang isang matinding pagod na tila ngayon lamang lumabas. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, ang kanyang telepono ay umilaw. Isang mensahe mula kay Rafael ang nabasa niya. Nahanap na namin ang tinitirhan ni Leo. Pero Althea, may isang bagay kaming natuklasan sa kuta niya. Hindi lang ikaw ang biktima rito. May koneksyon ang pamilya ni Vanessa sa pagkamatay ng nanay mo. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tila isang babala ng isang mas malaking bagyong paparating. Akala mo ba, Althea? Aksidente lang ang lahat? Ang tanga mo naman kung naniniwala ka pa rin sa tadhana hanggang ngayon. Ang boses ni Vanessa ay basag at puno ng panunuya. Kahit na nakasuot siya ng kulay kahel na jumpsuit sa loob ng bisitahan ng kulungan. Sa kabila ng salaming naghihiwalay sa kanila, kitang-kita ni Althea ang maitim na aura ng babaeng ito. Wala na ang ayos na buhok at ang mamahaling makeup. Ang tanging natira ay ang mga matang nagnininga sa puot. Tila isang hayop na kahit nakakulong ay naghahanap pa rin ng pagkakataong makasugat. Nakahawak si Althea sa telepono. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na sa higpit ng pagkakahawak. Ang malamig na semento sa ilalim ng kanyang mga paa at ang amoy ng luma at kulob na hangin sa loob ng presinto ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit mas masakit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Vanessa. Mga salitang tila mga uod na kumakain sa kanyang katahimikan. Anong ibig mong sabihin, Vanessa? Ang pabulong na tanong ni Althea. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Bawat pintig ay nagdadala ng takot at pag-asa na malaman ang katotohanan. Anong kinalaman ng pamilya mo sa pagkamatay ng nanay ko? Isang mapait na halakhak ang narinig ni Althea mula sa kabilang linya. Ang tatay ko. Siya ang dating partner ng tatay mo. Pero gaya ng ginawa mo kay Ramon, sinira ni Don Emilio ang pamilya namin. Kinuha niya ang lahat. At ang nanay mo, siya ang mitya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana maghihirap ang mga magulang ko. Hindi totoo yan. Ang pasigaw na sabi ni Althea, ang tunog ng kanyang palad na humampas sa salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang nanay ko ay walang kinalaman sa negosyo ninyo. Mamatay na ang nanay ko noon dahil sa sakit, pero ipinagkait ng tatay mo ang perang pambayad sa ospital dahil sa lintik na pride na. Yan, ang hysterikal na sigaw ni Vanessa
Ang kanyang mukha ay dumikit sa salamin. Kaya noong gabing maaksidente ang nanay mo sa bangin, hindi iyon tadhana, Althea. Ang preno ng sasakyan niya, may nagputol niyon. Isang regalong mula sa pamilya ko bago kami tuluyang naglaho. Naramdaman ni Althea ang isang matinding panlalamig na tila yelo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang bawat imahe ng kanyang ina na nakangiti ay napalitan ng imahe ng isang madilim na bangin at ang tunog ng umiiyak na makina ng sasakyan. Ang hapdi ng katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya sa buhay. Bakit? Bakit mo sinasabi sa akin ito ngayon? Ang nauutal na tanong ni Althea habang ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang pisngi. Dahil gusto kong malaman mo na hindi ka pa rin ligtas. Ang nakakatakot na bulong ni Vanessa. Akala mo ba si Leo lang ang kasabwat ko? Ang taong nagputol ng preno ng sasakyan ng nanay mo. Hanggang ngayon, nasa loob pa rin siya ng mansyon ninyo. Isang tapat na tauhan na binayaran namin ng mahabang panahon para maghintay sa tamang sandali. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Mabilis niyang binitiwan ang telepono at tumayo. Ang tunog ng pagbagsak ng handset sa bakal na lalagyan nito ay tila isang babala ng kamatayan. Tumalikod si Althea at tumakbo palabas ng presinto. Ang bawat hakbang niya ay puno ng takot para sa kanyang ama. Sa labas, naghihintay si Rafael sa tabi ng sasakyan. Nang makita niya ang hitsura ni Althea, maputla, nanginginig, at puno ng luha, agad siyang lumapit at hinawakan ang balikat nito. "Thea! Anong nangyari? Anong sinabi niya?" Ang nag-aalalang tanong ni Rafael. "Si Papa. Rafael, kailangan nating makauwi. May traidor sa loob ng mansyon." Ang tanging nasabi ni Althea bago siya tuluyang humikbi sa dibdib ni Rafael. Habang mabilis na pinapaandar ni Rafael ang sasakyan, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas, tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Althea. Ang bawat haginit ng wiper sa salamin ng sasakyan ay tila isang countdown sa panganib na naghihintay sa kanila. Sinubukan ni Althea na tawagan ang kanyang ama, ngunit ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na tunog ng pagring na walang sumasagot. Ang bawat segundo ng katahimikan sa kabilang linya ay tila isang kutsilyo na sumasaksak sa kanyang pag-asa. Nang malapit na sila sa tarangkahan ng mansyon, napansin ni Althea ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang hininga. Ang lahat ng ilaw sa loob ng mansyon ay patay, maliban sa isang maliit na liwanag sa library ni Don Emilio. At sa bintana, nakita niya ang anino ng isang taong may hawak na matulis na bagay na dahan-dahang lumalapit sa kanyang ama na nakaupo sa silya. "Papa!" Ang sigaw ni Althea sa loob ng sasakyan. Ang kanyang boses ay naging isang pakiusap sa langit na sana ay huwag siyang huli sa lahat. Sino ang traidor na nasa loob ng kanilang tahanan sa loob ng 2 dekada? At makakarating ba si Althea sa tamang panahon bago muling magkaroon ng dugo sa mga kamay ng pamilya ni Vanessa? Huli na ba ako? Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang malawak na sementeryo at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hukay na dahan-dahang lumalalim para sa aming pamilya. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng buhay. Habang mabilis na tumatakbo si Althea patungo sa pintuan ng mansyon, ang kanyang mga paa ay tila nawawalan ng lakas. Ngunit ang takot para sa kanyang ama ang nagtutulak sa kanya na magpatuloy. Ang malawak na sala na dati ay puno ng liwanag at kasaysayan ay balot ngayon ng isang nakakabinging kadiliman. Tanging ang kidlat mula sa labas ang nagbibigay ng panandaliang anino sa mga antigong kagamitan na tila mga multo ng nakaraan na nagmamasid sa kanya sa "Papa! Papa!" Ang sigaw ni Althea, ngunit ang kanyang boses ay tila nilalamon ng ugong ng bagyo sa labas. Narating nila ni Rafael ang tapat ng library. Dahan-dahang pinihit ni Rafael ang doorknob at ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang dambuhalang kalansing sa gitna ng katahimikan. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang table lamp, nakita nila si Don Emilio
na nakaupo sa kanyang silya, nakatalikod sa kanila, at sa tabi niya, nakatayo ang isang taong hinding-hindi inakala ni Althea na magtataksil sa kanila. Si Mang Carding. Ang matandang hardinero na mahigit 2 dekada nang nagsisilbi sa pamilya Villanueva. Ang taong nagturo kay Althea kung paano magtanim ng sampagitan noong bata pa siya. Ang taong laging may baon na matatamis ng ngiti at mga kwento ng katapatan. Mang Carding, wag po. Ang pabulong na pakiusap ni Althea. Ang kanyang puso ay tila nadudurog sa bawat hakbang na ginagawa niya patungo sa kanila. Bakit niyo po ito ginagawa? Itinuring kayo ni Papa na kapatid. Dahan-dahang humarap si Mang Carding. Ang kanyang mga mata ay hindi nagnininga sa galit, kundi puno ng matinding pighati at pagsisisi. Hawak niya ang isang matulis na gunting sa paghahalaman, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis. Thea, anak, hindi mo naiintindihan, ang garalgal na sabi ni Mang Carding. Ang pamilya ni Vanessa, sila ang nagpaaral sa mga anak ko nung wala kaming makain. May utang na loob ako sa kanila na kailangan kong bayaran kahit ang katumbas nito ay ang sarili kong kaluluwa. Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng dugo, Carding. Ang biglang pagsasalita ni Don Emilio, dahan-dahan itong humarap at doon nakita ni Althea na ang kanyang ama ay kanina pa pala gising at mahinahong nakatingin sa kanyang tapat na tauhan. Alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol sa nangyari sa asawa ko. 20 taon na ang nakalilipas. At alam ko rin na ikaw ang nagputol ng preno dahil nakita kita sa CCTV noong gabing iyon. Pero pinatawad kita dahil alam kong biktima ka lang din ng pananakot nila. Nabitawan ni Mang Carding ang hawak niyang gunting. Ang tunog ng pagbagsak ng metal sa makinis na sahig ay tila isang huling hininga ng kanyang katapatan. Napaluhod ang matanda at humagulgol sa paanan ni Don Emilio. Patawad, Don Emilio. Patawad. Pinagbantaan nila ang buhay ng mga apo ko. Wala akong ibang mapagpipilian. Mabilis na lumapit si Althea at niyakap ang kanyang ama. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ni Don Emilio. Tanda na sa kabila ng kanyang katatagan ay nasasaktan din ito sa pagtataksil ng isang kaibigan. Tapos na ang lahat, Mang Carding, ang malumanay na sabi ni Althea habang hinahaplos ang balikat ng matanda. Ang katotohanan ay lumabas na. Hindi na nila kayo masasaktan. Pumasok ang mga tauhan ng security at inakay si Mang Carding palabas. Ang bawat hakbang ng matanda palayo sa library ay tila isang mabigat na pasanin na dahan-dahang nababawasan. Nang muling mapag-isa ang pamilya kasama si Rafael, binalot sila ng isang malalim na katahimikan. Ang ulan sa labas ay dahan-dahan nang humuhupa, tila nagbibigay daan sa isang bagong umaga. Ngunit sa gitna ng kanilang paggaling, lumapit si Rafael kay Althea na may hawak na tablet. Althea, may balita mula sa presinto, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Si Ramon, natagpuan siyang walang malay sa tapat ng kumpanya mo at may iniwan siyang sulat na para sa'yo. Naramdaman ni Althea ang isang matinding kurot sa kanyang puso. Kahit gaano pa kasama si Ramon, ang balitang ito ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na takot. Kinuha niya ang tablet at binasa ang unang linya ng sulat. Thea, kung mababasa mo ito, marahil ay tinanggap ko na ang hatol ng aking sariling mga pagkakamali. May isang bagay pa akong kailangang aminin tungkol kay Vanessa na hindi ko nasabi sa'yo. Anong huling lihim ang baon ni Ramon na maaring magpabago muli sa tadhana ni Althea? Ang puting pasilyo ng ospital ay tila isang pamilyar na kaaway na muli kong kinakaharap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang nakahiga sa kama, kundi ang taong bumasag sa aking mundo. Ang bawat hakbang ni Althea sa makinis na semento ng ospital ay nagbibigay ng mahinang tunog, isang tila ritmong nagpapaalala sa kanya ng gabi kung kailan siya ang dugo ang dinala rito. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na bugso ng aircon
ay tila nanunuya sa kanyang alaala. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Aling Mila na nakaupo sa isang bangko. Ang balikat nito ay bagsak at ang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Wala na ang mamahaling alahas at ang mayabang na tindig. Ang tanging natira ay isang matandang babaeng takot na mawalan ng anak. Nang makita ni Aling Mila si Althea, hindi ito sumigaw o nagmura. Sa halip, dahan-dahan itong tumayo at lumapit ng may nanginginig na mga tuhod. "Althea, anak!" ang pabulong na sabi ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. "Patawarin mo kami. Patawarin mo si Ramon. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Ang akala ko ay para sa kabutihan niya ang lahat." Tumingin si Althea sa kanyang dating biyenan. Naramdaman niya ang pait, ngunit higit doon ay ang pagod. Ang kapatawaran ay hindi isang bagay na maibibigay ko ng mabilisan, Aling Mila. Pero narito ako dahil sa huling kahilingan ni Ramon. Pumasok si Althea sa loob ng silid kung saan nakaratay si Ramon. Ang tunog ng regular na paghinga ng lalaking nakakabit sa mga makina ay ang tanging bumasag sa katahimikan. Ang dating makapangyarihan at guwapong si Ramon ay tila isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Maputla, payat, at may benda sa kanyang mga pulso. Dahan-dahang iminulat ni Ramon ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Althea, isang mapait na luha ang dahan-dahang gumapang mula sa gilid ng kanyang mga mata patungo sa puting unan. "Thea, dumating ka!" Ang halos pabulong na sabi ni Ramon. Ang boses niya ay kasing hina ng isang tuyong dahon na hinahangin. "Nasaan ang tinutukoy mong lihim, Ramon?" ang tanong ni Althea. Nanatili siyang nakatayo sa may paanan ng kama. Pinapanatili ang distansyang kailangan ng kanyang puso. Itinuro ni Ramon ang isang maliit na envelope sa ibabaw ng side table. Sa loob nito ay isang maliit na susi at isang sulat kamay na dokumento. Noong kinuha ni Vanessa ang mga gamit mo, may naitago akong isang maliit na recorder. Ang paliwanag ni Ramon. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na pasanin para sa kanya. Nakalagay doon ang pag-amin ng tatay ni Vanessa tungkol sa sabuatan nila ng ilang tao sa loob ng Villanueva Holdings noon. Hindi lang ang nanay mo ang tinarget nila, Thea. Gusto rin nilang sirain ang reputasyon ng papa mo sa gobyerno para makuha ang mga kontrata ninyo. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang hinahawakan ng susi. "Bakit mo ito itinago, Ramon? Bakit ngayon lang?" Dahil natatakot ako na kapag nalaman mo ang katotohanan, tuluyan mo na akong iwan. Ang hikbi ni Ramon. Akala ko, kung mananatili kang mahina at walang alam, mananatili ka sa tabi ko. Napakadamot ko, Thea. Pinili kong ikulong ka sa kasinungalingan para lang hindi ako mag-isa. Isang matinding katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tunog ng mga aparato sa paligid ay tila nagbibilang ng mga segundong unti-unting pinuputol ang kanilang huling ugnayan. "Ramon," ang malumanay na sabi ni Althea, "ang pag-ibig ay hindi isang kulungan. At ang katotohanan, kahit gaano pa kasakit, ay ang tanging magpapalaya sa atin. Pinatatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit na ito sa bawat paghinga ko." "Salamat, Thea. Salamat," ang huling nasabi ni Ramon bago siya dahan-dahang pumikit. Tila sa wakas ay nakahanap ng kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya ng kanyang sariling ambisyon. Lumabas si Althea sa silid nang may mas magaan na pakiramdam. Sa tapat ng pintuan, naghihintay si Rafael. Hindi ito nagsalita, ngunit ang paraan ng pagtingin nito ay sapat na upang malaman ni Althea na hindi na siya mag-iisa sa pagharap sa bagong kabanata ng kanyang buhay. "Rafael, nahanap na natin ang huling piraso ng puzzle," ang sabi ni Althea habang ipinapakita ang susi. "Ngayong gabi, tuluyan na nating lilinisin ang pangalan ng pamilya ko." "Handa na ang lahat, Althea.
Pero pagkatapos nito, ano na ang susunod para sa'yo? Tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Tumingin si Althea sa labas ng bintana ng ospital. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagbibigay ng gintong liwanag sa madilim na lungsod. Ang bawat sinag ng araw ay tila isang pangako ng paggaling at bagong simula. Pagkatapos nito, Rafael, gusto ko namang mabuhay para sa sarili ko at baka sa pagkakataong ito, hayaan ko nang may mag-alaga sa akin. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Althea at sa pagkakataong ito, hindi na ito binawi ng babae. Ang init ng kanilang mga palad na nagtatagpo ay tila isang tahimik na panata na ang bawat sugat ng nakaraan ay dahan-dahan ng maghihilom sa ilalim ng init ng isang tunay na pag-ibig. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad palabas, isang nurse ang mabilis na tumatakbo patungo sa kanila. Ang mukha nito ay balot ng kaba. Ma'am Althea, si Vanessa? Tumakas po siya habang inililipat sa National Penitentiary. Ang balitang iyon ay tila isang malamig na hanging humampas sa kanila. Ang laban ay tila hindi pa pala tuluyang tapos. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila mga dahon na tinangay ng hangin patungo sa isang bagong panahon. Ang mansyon ng mga Villanueva ay hindi na balot ng anino ng takot o ng pait ng nakaraan. Sa halip, ang malawak na hardin ay muling namumukadkad, puno ng halimuyak ng mga bulaklak ng sampagita na tila mga munting bituin sa gitna ng luntiang paligid. Ang sikat ng umaga ay banayad na humahaplos sa bawat sulok, nagbibigay ng init na tila isang yakap ng pag-asa. Nakatayo si Althea sa beranda. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang mukha ay payapa, wala na ang mga linya ng pag-aalala at ang bigat ng paghihiganti. Ang kanyang buhok ay malayang hinahampas ng hangin at sa kanyang mga mata ay mababanaag ang isang uri ng liwanag na tanging ang tunay na kapayapaan lamang ang makapagbibigay. Ang balita tungkol sa muling pagkakadakip kay Vanessa sa isang liblib na lalawigan ay hindi na nagdulot ng galit sa puso ni Althea. Nalaman niya na si Vanessa ay nabubuhay ngayon sa loob ng selda, wala ng kapangyarihan at unti-unting kinakain ng sarili niyang mga maling desisyon. Ang bawat gabi nito ay puno ng pagsisisi, isang parusang mas matindi pa kaysa sa anumang hatol ng hukom. Para kay Althea, sapat na ang hustisyang ibinigay ng tadhana. Nabalitaan din niya ang kalagayan ni Ramon. Matapos ang mahabang gamutan, si Ramon ay nakalabas na ng ospital ngunit nanatiling mahina ang pangangatawan. Kasama ang kanyang ina na si Aling Mila. Naninirahan sila ngayon sa isang maliit na bayan sa probinsya, malayo sa karangyaan ng Maynila. Doon, natutong magtanim at mamuhay ng payak si Ramon. Ang bawat araw niya ay isang panalangin ng paghingi ng tawad sa bawat taong sinaktan niya. Bagamat malayo na sila sa buhay ni Althea, pinapadalhan pa rin sila ng huli ng sapat na tulong para sa kanilang mga gamot. Isang huling kilos ng utang na loob para sa 5 taon na kahit papaano ay nagturo kay Althea kung paano maging matatag. Naramdaman ni Althea ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Ang mahinang tunog ng mga hakbang sa kahoy na sahig ay sapat na para malaman niya kung sino ang dumarating. Hindi na siya lumingon nang maramdaman niya ang isang pares ng mga bisig na dahan-dahang yumakap sa kanyang baywang at ang isang baba na sumandal sa kanyang balikat. Napakaganda ng umaga, di ba? Ang malumanay na bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na tila isang pamilyar na awit sa pandinig ni Althea. Ngumiti si Althea at dahan-dahang hinawakan ang mga kamay ni Rafael na nakapulupot sa kanya. Oo, Rafael, higit pa sa ganda. Ngayon ko lang naramdaman na ang bawat paghinga ko ay wala nang kasamang pait. Sabi ko naman sa'yo, maghihilom din ang lahat, sabi ni Rafael habang dahan-dahang inihaharap si Althea sa kanya. Tiningnan niya ang babae ng may malalim na paghanga,
Tila ba ito ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo? Handa ka na ba para sa ating susunod na kabanata? Kasama ka? Lagi akong handa. Ang sagot ni Althea. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga pangakong hindi na mabubura ng anumang bagyo. Isang matamis at maingat na halik ang ibinigay ni Rafael sa noo ni Althea. Isang simbolo ng respeto at tapat na pag-ibig. Wala silang kailangan na magarbo. Sapat na ang pagkakaunawaan at ang katahimikan ng kanilang mga puso. Habang naglalakad ang dalawa patungo sa loob ng mansyon upang salubungin si Don Emilio para sa almusal, isang malakas na hangin ang umihip na nagdala ng masidhing bango ng sampagita sa buong paligid. Ang ulan ng nakaraan ay tuluyan ng natuyo at ang tanging natira ay ang sariwang lupa na handa ng patubuan ng mga bagong pangarap. Natutunan ni Althea na ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang sakripisyo ng sariling dangal, kundi isang pundasyon na nagbibigay ng lakas upang maging mas mabuting tao. Sa huli, ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga vault ng bangko, kundi sa mga yakap ng pamilya at sa kapayapaan ng isang malinis na konsensya. Ang kwento ni Althea Villanueva ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang paalala na kahit gaano pa kadilim ang gabi, ang umaga ay laging darating, dala ang bango ng pag-asa at ang tamis ng bagong simula.